Ah, kaya talagang po ang nakilang kami ng Yesu Cristo sa hapon sa bawat isa. Dito tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong mga aralin o sikas na pinagkaroon para asahin, liwanag, kaya yung ating mapagmugulay-gulayan para magamit natin sa ating pagkakaroon ng pamamagitan. Siguro kung mapapansin nyo, yung salita ng Diyos will explain. Pero, sabi nga, hindi na uubusan ng paliwanag ang bawat aralin ng ating binabasa. Ngayon po, dapat tayo dito sa pangalawang aralin. Ito pong pangalawang aralin, sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na kinakailangan ilagay natin ang ating sarili na tayo ngayon yung tinuturuan. Ilagay natin yung katauhan ni Timoteo sa ating mga buhay. Na dapat, ang talagang natin isipin, yung aral na ating nakapakinggan at pinatanggap. Sabi dito, sa 2 Timoteo, kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 14. Dahil dito, ay ipinaalala ko sa iyo na palingasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Ibig kong sabihin, kinakailangan tayo man na tumanggap ng liwanag, uminingas man, na kinahabagan, pinagpala ng Diyos, at binigyan ng chance para sumunod sa kanyang kalooban, tayo po ay dapat na huwag natin sayangin yung kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. Ano po kayo? Dati, hindi pa natin nakikilala ang Diyos. Hindi pa tayo tinawag sa tungkulin. Meron na tayong kaloob na nasa atin. At dahil sa pagpapatong ng kamay, kumbaga, ina-acknowledge yung kaloob na nasa atin na meron pala tayong biyayang gano'n. Hindi ibig sabihin na magaling ka magsalita, ibang bilis na ng ganito po. Kundi, meron talaga tayong angkin, kaloob, sa loob natin na hindi natin na-expose. Hindi natin na ilalabas, hindi natin nalalaman kung ano yun. Pero sa oras na ma-energize yan at ma-consagra sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, ito po ay napagniningas natin. Dahil may kamalayan na tayo. Meron na tayong alam, meron pala akong ganito na kinakailangan ko palang gawin. Sa oras na yan ay ginawa natin yung kaloob na meron tayo, dito na po nag-uumpisa ang pagniningas. Kasi aalam po yun, kakalat yun. At yung kaloob na yan, na-isishare na rin natin sa ating kapwa. Ang tawag na doon, pagpapaningas. Ngayon, sabi dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Totoo po, ang katakutan, sa isip lang po yan. Kasi po, sabi nga, ang pagtatagumpay, isa pong bagay yan na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero, ang kalaban natin dyan, takot. Dahil, minsan, halimbawa, palagay natin, isa tayo yung driver. Normal sa isang tao, ang nire-reject. Kaya, at hindi pagkaibigan nga lang, minsan,
Ayaw makipagkaibigan sa'yo, ang tawag mo, rejection. Kung labi ng driver, nagtawag ka ng pasahero, ayaw sumatay sa'yo, rejection yung tawag mo. Ito po yung kinakatakutan natin. Sabi ng iba, ayaw sumugal. Pero kung mataga tayo, basta gawin lang natin yung tamang pamamaraan o proseso ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi po dapat iiradan ng takot. Kasi ang takot, isa po yan sagabal sa ating mga ginagawa. Kumbaga, nawawala po kasi ang tiwala natin sa ating sarili. Ngayon, sabi nga dito, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Ano po ba yung binigay sa atin? Binigyan tayo ng espiritong nag-iisip. Binigyan tayo ng espiritong mahiwaga na kayang maglikha at kayang mag-memorize at kayang mag-analyze ng ating mga natututunan at napapakinggan. Iyan po ang binigay sa atin. Ang isip na yan, pinaprocess ang lahat ng bagay. Ang napakinggan, pinaprocess niya. Ang ating nahawakan, pinaprocess niya. Kung yun ay mainit o malamig. Ang lahat ng ating nararamdaman, pinaprocess niya. Ibig sabihin, yun ang espiritong ibinigay sa atin. Ang pag-iisip ng mga kaalam ng mga bagay kung ano ang nasa paligid natin. Ganyan po, napakahalaga ang espiritong ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi po, ang espiritu, ibig sabihin, diwa. Sa ibang salita, isip. Ngayon, meron tayong espiritu o diwa o isip na kinakailangan natin palaguin sa ating mga buhay. Hindi dapat natin pairalin yung takot. Sabi dito, hindi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Pwede natin gawing perfecto ang ating pang-araw-araw na pamuhay. Ito na yung kahusayan. At pwede natin gamitin para i-analyze natin bakit kayo dapat kalapit ng loob ng kapatid dito. Ibig sabihin pala niyan, pag-ibig pala yung umiiral ko na namamagitan sa isang tao. Kaya pala yung kagaanan ng loob na ipinapamalas ng ating kapwa, pagpapahalaga ng tawag ng parang pag-ibig at minsan napakamakapangyarihan din ng pag-iisip nila. Dahil sa oras kayong pananampalatayang kasama ng ating espiritu na nahang sa ating buhay, minsan kapag ginagamit natin ng ating puso, lalong-lalo na mahabag sa kapwa, kapag yan ay napaprocess ng ating espiritu, ng ating pag-iisip, nagkakaroon po yan ng kahayagan. Kaya sabi nga, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Ngayon, sabi dito, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating gawa, hindi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahon ni walang hanggan. Ibig ko palang sabihin, kung magmula doon sa walang kamalayan, kung walang kaalaman, magmula doon at tayo ay bata pa, musmus pa, meron na po tayong taglay nun. Kaya nga may sinasabing guhit ng palad. Nandiyan, nakamapa na lahat yan ang karanasin natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kasi buksan man natin ang ating mga palad, magkakaiba-iba po yan. Yun nga yung pinagbabatayan mga nanguhula. Lifeline, yung sa pag-ibig, kung paano ang pamumuhay, nandiyan ang lahat. Kaya kung titingnan po natin dito, sabi nga, ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Ibinuhos na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, kung tayo man,
dumaan sa iba-ibang pamamaraan ng pagtawag, ang iba galing sa karamdaman, namulat ang kaalaman o kamalayan, nagising dahil lang sa ibang yung ating napapakinggan. Ito yung paraan ng pagtawag na sinasabing banal na pagtawag. Na kung saan siya mismo yung may ibig na kaya tayo napunta sa lugar na yan, napunta dito para makarinig ng salita ng Diyos. Kalooban niya po yan. Kumbaga, yung karamdaman, yung pagiging kasama ng isang may karamdaman na nakarating sa isang ganitong paglilingkuran, yan po ay pamamaraan na lang para masunod natin yung kalooban ng Diyos nung tawagin tayo. Kumbaga dahilan na lang po yun. Yung karamdaman ay isang pamamaraan na lang kasi kung wala kang karamdaman, hindi ka makapagsisimba. Hindi ka makakapakinig ng Ebanghelyo. Kaya, ang nangyayari po yan, dumadaan talaga ang tao sa pangangailangan. Kasi po, ang isang may karamdaman, mapagkailangan po yan. Lalo-lalo na yung stress, hindi na nakakatulog, ang kinakailangan niyan. Mabuksan ang kaisipan at palayasin yung espiritong nananahangyad na siya ng nagpapahirap upang hindi siya makatulog. Ganyan po. Kaya, kung tayo na po ay tinawag, ang tinatawag na banal na pagtawag, dahil, hindi po yan dahil meron tayong ginawa, kundi sumunod lang tayo sa kanyang kalooban. Kaya tayo nakagawa ng isang pamamaraan lumapit sa kanya. Hindi ba ga, napaka-powerful ng word of mouth? Saan kayo ka nga gumaling? Doon. Napakinggan lang natin, sumibol na agad yung pananampalatay na para nagtutulak sa atin na pumunta rin doon. Dahil nakikita ka ng isang patunay na gumaling. Kung baga sabi nga, sa pamantayan ng tao, to see is to believe. Na-witness ng ating mga mata, na gumaling siya, kaya mangyayari niyan, para may kursa na nagtutulak sa atin, patulong yun doon para gumaling yun. Yan po yung power ng word of mouth. Power of speak. Na kung titingnan po natin, nangyayari po yan sa totoong buhay. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Totoo po, hindi natin siya nakita. Pero meron din mga alagad ng ating dakilang Panginoon na palagi nang kasakasama, pero yung pagkabuhay na mag-ulit ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, dahil nga nasa kalagayang tao, ayaw niyang maniwala hanggat walang proof, walang patunay ng ating dakilang Panginoon na buhay na mag-ulit sa mga. Naging halimbawa si Tomas ng isang pamantayan ng bawat tao na to see is to believe. Pero tayo, hindi natin nakita si Kristo. Hindi natin namalasan o namalas ng ating mga mata. Kung siya man ay nabuhay, hindi natin yan nakita. Kumbaga, nakikibasa lang tayo sa kwento na nakasulat sa mga Biblia na pinatunayan ng 4 na ebanghelista. Kasi po, ang patunay ng isa, walang ibay. Kinakailangan magtalaga ang Diyos ng 4 na magsusulat ng kanyang kasaysayan. Ito na po si Mateo, si Marcos, si Lucas, at si Juan. Upang sa ganun, pagtagpo-tagpuin yung kwento na magpapatotoo sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Na ito po ang naglapit sa atin na parang na rin nagpapakita sa ating tagapagligtas na si Kristo. Na itong Kristo ito, itong Jesus ito, nag-alis ng kamatayan. Paano bagay? Dahil po, ang cycle ng buhay ng tao, ipapanganak, mamamatay. Meron lang in between dun sa pagitan na yun. Pagkapanganak, pwedeng magiging bata, lalaki, magiging binata, magdalaga, magkakapamilya, magkakaanak, magiging lolo, hanggang sa mamamatay. Depende po sa kung saan yung naabot ng tao
pero magtatapos yun sa kamatayan. Pero po, si Kristo, inalis niya yung kamatayan. Nabagamat siya ay dumanas ng kamatayan dito sa physical na katawan, pero ibinalik yung buhay. Kumbaga, siya ang naging pangunahing bunga ng pagkabuhay na magpili sa manupatay. Kaya parang inalis niya yung kamatayan. Ibig sabihin, hindi lang pala ordinaryo itong Kristo Jesus na ito, itong Panginoon natin, kundi meron siyang kapangyarihang alisin ang kamatayan. Na kaya tayo nagtitiwala sa Kanya, na kumbaga, inilalapit natin ang ating sarili sa Kanyang mga dinipahan, na tayong lahat ay makasalanan at tinubos niya tayo ng Kanyang mahalagang dugo upang sa ganun magkaroon tayo din ng chance doon sa buhay na walang hanggan. Na inilalapit naman ang ating sarili sa pamamagitan ng pananampalataya yan na walang iba. Kaya po sinubo ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Hindi lang para sundin yung mga propeta o mga hula ng mga propeta patungkol sa kanyang daranasin, kundi para ibuwis ang kanyang buhay alang-alang sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Siya ang nagtalis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira. Na tayo ngayon ang nagiging pangunahing bunga sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na, kumbaga, pinahalagahan natin ang bawat gawain upang ang Ebanghelyo ay palagi natin pinakikinggan at sinasariwa sa ating mga linggo-linggong pag-aaral ng salita ng Diyos. Na sa bagay na ito, ay ako'y itinalaga at nakapangaral at apostol at guro. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Kayong may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Kaya, naging halimbawa po dito si Apostol Pablo na siya tinawag para gawing pangaral, apostol at guro. Nagkaroon siya ng mga pagtitiis o mga sakripisyo alang-alang sa ating dakilang Panginoon. Pero hindi niya po yung itinatakot o ikinahiya man. Tapos, sinarap na ito, pagamat nasa bingit na siya ng kamatayan, dahil sa pinag-iinitan siya ng mga Romano, nakahanda po siya dahil nakikilala niya yung kanyang sinasampalatayan. Dapat ganun din po tayo. Kasi parang isang lingkod ng Diyos, hindi po natatakot sa magiging kasaysayan ng ating buhay kung tayo man ay kasama doon sa mga itinakwil. Sapagkat napakaganda ng magiging kalagayan ng isang taong ginamit na tagapangaral ng salita ng Diyos na namatay kay Kristo. Siya po ay nasa dambana ng Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga sa isang tao na ang naging kasaysayan ng kanyang kamatayan, kalakip ng pagpapatunay, pagpapahayag, para lamang ibahagi o ipaliwanag kahit tayo tagapanalan ng salita ng Diyos na idinidipinsa natin si Kristo Jesus na ating Panginoon, na siyang ating pinagkakatiwalaan. Kaya, kinakailangan, hindi po dapat masayang yung pagkakatiwala na yun na ibinigay natin. Sapagkat alam natin na hindi po masasayang ang ating pabalik-balik sa tinto, ang gabi-gabing pananalangin, ang araw-araw na pagtulong sa kapwa, o pagkahabag sa kanila, sapagkat meron po tayong bunga na tatanggapin sa Diyos o reward sa kanyang pagbabalik. Na magpili tungkol sa ating na mga ililigtas niya pagdating ng panahon. So, sabi dito, ingatan mo
ang mga ulirang na salitang magagaling na narinig mo sa akin. Pananampalataya at ibig na nasa kay Kristo Jesus. Ito po dapat ay hindi mawala sa akin. Yung mga salitang magagaling, pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya ng mayroon tayo? Pananampalataya lang ba na alam natin si Kristo yung naparito? Tinubos niya ang pagkakasala natin, pagkatapos ko, siya ay nabuhay yung makinig sa patay? O meron tayong koneksyon doon sa kanyang diwa? Kasama tayo sa mga dinipahan niya, sa mga iniligtas niya, na tinubos ang ating mga kasalanan. Kaya kapag ang pananampalataya niya, inilalapit natin, na kaya pala siya dumipa para sa bawat isa sa atin, upang sa ganun, hindi tayo dumanas ng kapahamagan, kundi kaligtasan dapat ang tanggapin ng bawat isa sa atin. At isa pa, pag-ibig na natay Kristo Jesus, na siya, pagama, nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring bagay ang pantayan niya ang Diyos. Dapat tayo rin, pagkamat tayo marunong na, magagaling na, alam na natin yung mabuti at masama. Kapag may nakikita tayong mga tao na kahabag-habag, na dapat natin tulungan, huwag natin sayangin yung oras natin na itinagkakaroon sa kanila. Sapagkat mahalaga po dapat sila sa atin. Katulad din naman nagpapahalaga ng Diyos, Ama, sa atin, sinubok ng kanyang bukong anak. At ganun din ang pagpapahalaga ng ating kapiyang sa bawat isa sa atin, na ibinugis niya ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Kaya, dapat ingatan natin yung pananampalataya at pag-ibig na meron sa atin. Yung mabuting bagay na pinakakatiwala sa iyo ay ingatan mo at pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga tinawag ng Diyos, at hiniran ng Diyos upang maging instrumento, upang maging isang halimbawa para gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng yan ay may tanda ng Espiritu Santo. Huwag nating pighatiin ang Espiritong nananahan sa buhay natin. Kundi, ang Espiritong yan, sabi nga, hayaan natin ang siyang manguna sa ating mga buhay. Huwag natin siyang kontrolin. Hindi dapat ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kalooban ng Espiritu Santo. Kaya minsan nagtataka tayo. May mga bagay na nagtataka tayo, bakit kaya ako nagiging aktibo ng mabuti at nagpapatuloy ako sa paglilin ko? Kasi bunga po yun ng Espiritu Santo na nanahan sa atin. Kasi po, ang walang Espiritu Santo, palagi yan, kumbaga, mareklamo, maingay. Dahil tayo katulad ng isang tupa, ang tupa, kahit saan mong dalhin yan, tahimik lang yan. Pero ang kambing, nasa kaliwa, kapag tupa yan, maingay yan. Pitpitin mo lang yan, maingay na. Pero ang tupa kasi, kahit anong gawin mo dyan, hindi po siya nagre-respond. Walang imik. Ibig sabihin, yan ang mga tunay na tagasunod kay Kristo. Na walang ibang iniisip ang kalugdan siya ng Diyos. Katulad ng mga kambing na palaging tutol. Kapag sinubo mo, palaging may reklamo, palaging may dahilan. Yan yung mga kaingayan. Dapat hindi po dapat tayo ganoon. Kundi gawin natin kung ayon sa kalooban ng Diyos, ang Espiritu Santo na nasa atin. Hayaan natin siya ang kumilos upang mangyari sa ating buhay. Na magkaroon na lang tayong silbi o kwento na naging pamamaraan tayo o instrumento tayo para ang salita ng Diyos ng bahagi sa buong sanglibutan. Salamat sa Diyos kung tayo po ang ginagamit noon at pinagpapalaan para kasangkapanin ang salita ng Diyos magkarating doon sa mga tao higit na nanakatulangan ng pagkalinang ng Diyos o ibang hindi pinagkakaroon ng Diyos sa bawat.
Siguro pa, nandito na lang, may bilangin natin sa mga no? Salamat sa Diyos at ang mga natin dahil nagkaray natin. Ilapit natin yung Diyos sa Diyos sa namin ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat.